Mga kabayan, tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng pagmamahal sa mga kabayan natin dahil kasama ko po kayo araw-araw. Kaya huwag kalimutan, manood araw-araw without skipping ads mga kabayan para mas lalong mapapalawak yung ating pagtulong, pagbibigay ng ayuda sa mga kabayan natin na lubos ng nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Maraming salamat sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, sa hapong ito meron na naman tayong puntahan. Isang senior naman po mga kabayan na mag-isa lang po dito nakatira sa kanyang bahay. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po sa aming disturbo. Okay, mukhang ang ganda-ganda ng upo nyo po dyan. Hindi, dyan na ako. Umupo ako dito kasi naiinitan ako kuminsan. Lumalabas ako. Anong pangalan ni tatay? Duming. Si tatay Doming. Kumusta si tatay Doming po dyan? Ito, paugong-ugong na. Paugong-ugong na? Bakit nasabi nyo pong paugong-ugong na, tatay Doming? Kasi pan na ako laging araw-araw nagbubus ako ng tubig. Kasi naiinitan na ako. Parang di ko na kayang Ilang taon na ba si tatay Doming? 76 na ako. 76 na po kayo. Oo. Ano po ang trabaho niyo, tatay Doming? Wala, nangangawi ako. Sabi niyo po naiinitan kayo. Nakaupo na nga lang po kayo dyan. Nakaupo nga po kayo dyan pero naiinitan kayo. Paano pag nangahoy kayo kundi lalong mainit? Mainit. Hindi, pagsilong na doon. Pag maaga? Oo, maaga akong pumunta. Pagka hapon, ganun po ang ginagawa nyo, paglilim. Maaga, oo. So kaya nyo pa pong magbuhat? Agbuhat kung hanggang doon sa ilog, 5 bisis ko yan ititigil. Bababa ko pagkatapos mamamahinga, pagkatapos uuwi uli, aalis. Ang ibig niyo pong sabihin, tatay Doming, nangangahoy kayo araw-araw, binibenta nyo po? Binibenta yung panggatong ko rin kung yung iba, ay kung may bibili, bibinta ko. Paano pag walang bibili? Paano po yung pagkain nyo? Pipilitan akong pupunta sa mga anak ko. Ilan po ba ang anak ni tatay Doming? 5. 5. So kumusta naman po ang 5 anak nyo? Nagbibigay? Nagsusuporta po sa inyo buwan-buwan? Hindi ako sinusuporta. Basta sa akin, pag pupunta ako ron, hingit, wala ako, yun. Mapipilitan silang bigyan ako kaya dahil hindi na ako kakain So okay pa rin tatay Doming. Basta pag pumunta kayo doon sa mga anak nyo, uuwi kayo na may bit-bit. Uuwi kayo na meron kayong makain pag uwi nyo ng bahay. Oo, sasabihin ko wala akong bigas, kako, ganun. So mag-isa lang po talaga kayo dito, tatay Doming? Oo, mag-isa lang ako. Bakit ayaw nyong tumira doon isa sa mga anak nyo, tatay Doming? Hindi naman nila ako akayan Hindi naman nila ako inaalok na doon na ako tumira Paano ako? Bakit gusto nyo po na sila ang aalok sa inyo? Siyempre, anak ko sila, di ko aalok nila dahil hindi ko na kayang magtrabaho para gusto ko kasi hindi ko na kayang magtrabaho kasi pinipilit ko ng sarili ko na kayanin na ganito mga hoy kasi wala akong kakainin. Kumbaga, tatay Doming, kahit hirap na kayo, nahihirapan na kayo sa sarili nyo, pilit yung itayo yung sarili nyo para sa pang-araw-araw yung pangangailangan. Oo. Ang bukod tanging inaantay nyo, isa sa mga anak nyo na pupunta dito at aakay sa inyo. Oo. Pag once na merong aakay, isa sa mga anak nyo pupunta at doon kayo titira sa kanila. Siyempre, dahil hindi ko na kaya magtrabaho Baka naman ang alam ng mga anak nyo po, tatay Doming, ay okay pa kayo, kaya nyo pa, or sa isip-isipan nila, okay pa naman si tatay, kaya pa naman niya, kaya doon lang muna, saka na lang talaga kung ay hindi na niya kaya. Hindi rin dahil sa akin, sinasabi ko, hindi ko na kaya kasi ito, pag tumbingas na itong binti ko na ito, hindi na ako makalakad So, tatay Doming, hindi nyo po ba naranasan na sabihin doon sa mga anak nyo na, anak, pwede ba kunin nyo na ako? Hindi ko na talaga kaya, tinitiis ko lang kasi wala akong choice. Hindi po ba
nyo na itry, tatay, sabihin sa inyo? Sabihin nyo po sa kanila? Sinasabi ko na sa kanila na hindi ko na kaya, kaso nga hindi naman nila alok na dito ka na kayo tumira. Ganun, sabi nila, hindi naman Kaya wala, napipilitan pa rin akong dito tumira sa bahay ko. So ayan po mga kabayan, nakakaiba no, kasi ang dami kong mga seniors na tinutulungan na mas may edad pa kay Tatay Doming. Yung iba naman, yung ibang anak, napapagod na sa kakasabi, kaaalok, dito ka na tatay, dito ka na nanay, dito ka na tumira sa amin para hindi ka na mag-alala, sitting pretty ka na lang dyan, wala ka nang alalahanin, hindi mo na kailangan maghanap buhay, kakain ka na lang, upo, kain ka na lang, tulog, upo, kain ka na lang. Pero si Tatay Doming, iba din, no? Siya, nag-aantay siya kung aalukin siya, natitira isa sa mga anak niya, no? Yung ibang seniors na natulungan natin, sila yung umaayaw. Ayaw nila. Kasi sabi nila, hanggat kaya ko, gusto ko dito ako mamatay sa sarili kong bahay. No, nakukulitan na yung mga anak, napapagod na sa kaalok. Pero ito, na pagkakataon na sa mga anak na gusto at willing po tumira sa kanila, okay sana yun, maganda sana mga kabayan, kasi hindi ka na mahirapan na mag-adjust dahil willing si tatay tumira isa sa mga anak niya. Di ba po tatay? Opo. Oh, so yun sana. Parang ako din gusto ko, kung ako nga lang masunod, gusto ko sa mga magulang ko, doon na lang habang nabubuhay sila, doon na lang ako na bahala lahat-lahat. Kaya lang, siyempre, sila may gusto din gawin sa buhay. No? At Tatay Doming, kumusta naman po ang pagkain nyo sa araw-araw dito? Ang pagkain ko, isang lisi lang sa isang araw, 3 kainan yun. Napakaliit ng kain nyo, Tatay Doming. Kasi ang ginagawa ko lagi, ma'am, yung marami ang gulay. Ang ginagawa ko, umaga pa lang, nandyan na ako, naghahanap na ako ng gulay para mayroon akong may ulam sa kanin na ano. Ibig nyo sabihin, tatay, hindi lang malit ang kinakain nyo, talagang ina-adjust nyo yung kain nyo para aabot at tatagal kung may bigas kayo. Oo. Tinitipid nyo, kumbaga. Dinadaan nyo na lang doon, binabawi nyo na lang doon sa mga gulay-gulay. Gulay-gulay para makadagdag sa ano. Sa Busog ng kakainin. tiyan, Oo, laman ng tiyan. Laman ng tiyan. Kaya 3 beses yung isang lisi. Almusal, tanghali hanggang hapon. O biro nyo mga kabayan, di ba? Grabe. So sana mapanood ito sa isa sa mga anak ni tatay. Ito si tatay na mismo na nag-aantay na lang daw po siya na merong mag-alok isa sa magkakapatid, no, na doon titira si Tatay Doming. Diyos ko po mga kabayan, swerte natin dahil meron tayong mga magulang na umaabot sa ganitong edad, no? Yung iba nga nangungulila sa mga magulang nila na maaga sila nagiging ulila, pero ito na meron pa habang may panahon pa, namnamin ang pagmamahal sa mga magulang, lalong lalo na doon sa mga magulang na talagang lahat ginagawa, no, para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Kaya si Tatay Doming, ito po ang sitwasyon niya dito, nakatira sa maliit na tagpi-taping bahay, no, at butas-butas na bahay, at nag-aantay lamang kung halimbawa merong magbigay at umaasa doon sa mga umaasa doon sa bukid na merong nakukuhang kahoy, at bukod doon sa panggatong niya, ginagawa pa itong pambenta, pero meron siyang pambili ng bigas niya. Pati yung chinilas ni Tatay Doming, di ba? Ayan mga chinilas ko. Mga retail lahat yan. Ayan pa, mga chinilas, iba't ibang klaseng chinilas ni Tatay Doming, no, parang barko, meron na ring mga lubid na nakatali dyan para hindi maanod sa alon. Ayan, pati yun, lahat meron, di ba? Nakakumpuni, siguro mga pulot-pulot ni Tatay. Mga pulot-pulot yan. O, tama nga po ako. Tapos kinukumpuni ni Tatay para kahit papaano, marami siyang chinilas pagpalit-palitan niya. Ganon kasinop si Tatay Doming sa mga bagay-bagay. Okay, sa hapong ito Tatay Doming, meron kaming pagmamahal sa inyo. Maraming salamat po mga anak. Pasok mga Ruilyos.
Salamat, Lolo. Salamat, Tatay. Upo ko muna. Tatay Doming, meron na kayong isang sakong bigas. Salamat po. Ito po. At assorted Tatay Doming. groceries at isang tray na ito. Maraming salamat mga anak at sinulungan niyo ako. Ay, Tatay Doming, hindi nyo na problemahin yung pagkain nyo. Salamat Huwag po. nyo nang tipirin. Kumain kayo sa ayon. Kumain kayo ng maayos. Yung alam nyo sa sarili nyo na talagang busog kayo. No? Dahil marami yan. Mag-isa lang po kayo. Kompleto Ricardos na po yan. Plus, meron pang Salamat po, ma'am, anak, mga sana kung kayo ng Panginoon na mahaba ang buhay ninyo at tumutulong kayo sa mga tao. Maraming salamat. Tatay Doming, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga anak niyo kung halimbawa nanonood sa atin ngayon? Anak, kung nanonood kayo, ito nakita niyo, binigyan ako ng mga ng mga taong tumulong sa akin. Nakita naman ninyo. Kaya hindi ko na kayang magtrabaho. Kung kaya niyo, kukunin niyo ako. Gusto ko dahil nahihirapan na ako na mangahoy at maghanap buhay. Salamat. Ayan, walang naman po, Tatay Doming. Ipag-pray natin, Tatay Doming. Malay nyo po, bukas o sa makalawa, isa sa mga anak nyo, susunduin na kayo. No? Okay, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal. Anonymous sponsor from Miss North Vancouver, Canada. Silent sponsor of Woodland, California, na taga San Nicolas, Pangasinan. Ma'am Ismi from UK. Sir Jess M ng Rabi. Shout out din po kay Ma'am Kat and Sir Albert from Rabi, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Araw-araw nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay tulad ni Lolo Doming para mas marami pa tayong matulungan, maikot ng mga lugar kung saan-saan upang mamahagi ng biyaya. Maraming salamat po. Sa mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Trita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po, Tatay Doming. Mag-ingat po kayo at mag-ingat po kayo sa ni Tatay Doming, ha? Nawa ay hahaba pa ang buhay niyo. Buhos na ako ng buhos ng tubig, ma'am eh. Opo. 5 beses ako sa isang araw magbuhos ng yung isang timba na ito. Opo. Buhos ko yan. Kasi napakainit yung mainit pwesto to, niyo, eh. Tatay Doming. Kaya mag-ingat po kayo, ha? Yun nga ang kinabubuhay ko eh, yung maligo. Opo. Okay, Tatay Doming, dito na po kami, ha? Oh, salamat. Opo.